nandito po kami sa isang barangay sa Isang kababayan naman po natin ang ating bagong natuklasan dito lang po sa Katarman. Dito po siya naninirahan at hanggang ngayon ay umaasa siya na babalik pa ang taong nangako sa kanya. Hindi ka na umaasa na babalik pa siya? Sana hindi na lang siya nagpaasa na uuwi. Kaso pag kausap ko sa cellphone, sabi niya oo. Magandang hapon mga kalingap. So nandito po kami sa isang barangay sa Katarman. Grabe itong pako dito mga kalingap. Nakatayo pa oh. Sus Maria. Bang naapakan to. Kawawa. Nakabuta po ako dahil ang mga pinupuntahan po namin ay tubig. Ano dito sa may gilid na po ito mga kalingap at tabing ilog. Ito sila nakatira oh. Ito kanilang bahay. Ito po kanilang barong-barong. So puntahan po natin. Nandito na si Nelson TV Official. Siya po yung pinablog ko. Ito kanyang bahay. Dito. Kitik. Ay grabe. Ang paninit. Napakahirap. Sira na dito. Kusina siguro nila ito dati dito. Ito siya. Nanay, ano po yung ginagawa niyo po araw-araw para po makaraos kayo sa ano? Nagparinta ng mga motor dyan ako nagtatrabaho para mayroong makain. Ano po yung binabantayan niyo? Ano po ginagawa niyo? Naglilinis sa loob ng bahay. Naglilinis-linis si nanay. Kay Budos? Para po kumita siya. Magkano naman po yung binibigay sa inyo? Minsan 100. Grabe, mga kalingap. Para mairaos niya lang yung dalawang anak niya. Kasi may dalawa siyang anak. Yung isa nag-aaral na di ba? Oo. Ayun, nag-aaral. Huminto ito eh. Ito nag-aaral na rin, minto lang. Oo. Tingnan ang kawawa yung bata. Daycare pa naman. Daycare. So yan po kalagayan niya. Saan kayo dumadaan? Dyan. Dito daw. Diyan? Kasi hindi ko naman kaya pagbaba na doon kasama. Oo, kasi may dalawa siyang bata. Mahirap. Napakahirap. Tapos may bigas po tayo. Sabi po kayo ngayong araw po, may masasayin po kayo kasi nagilugaw daw sila kanina. Parang kawawa naman sila. Masama yung dala namin ng sardinas. Yeah, May dala kami dyan sardinas. Okay, ate, ano po pangalan niyo, te? Josephine. Nanay Josephine, ate Guy. Madalang pangalan po ninyo. Kasi nung nakita ka namin nung Pasko, Pasko ba yun? Oo. Doon sa tabing lalakad kami noon. Oo. And then, yung nabalikan ko yung mga panahon na yun, sabi ko, deserve nga natulungan. So ito nga, kahit paano ngayon, nandito kami. Panoorin nyo yung buong vlog po kay Nelson TV Official. May mga good vibes at may mga, siyempre, may iyakan. Abangan niyo po. So, ilan anak po, Ate Josephine? Yung itong bunso. Ang panganay? Hindi sa lalaki. Lalaki, babae. Babae din, ano, ibinigyan naman sa anas. Uy, ano ba yan? Yung binigyan naman sa anas. So, itong bahay na to, ilang kayo dito? Katulad. Yung dalawang anak mo. Tapos, nasaan yung asawa mo? Wala na. Umalis. Umalis? Umalis nga. Saan napunta? Nagtatrabaho daw doon siya sa Davao. Tapos, may kontak. Hindi naman nagbibigay. May kontak kayo? Wala. Hindi mo So, alam. wala ako cellphone siya. Mayroon. Pero may balita ka sa kanya. Oo. Simula nung 3 buwan. Sabi lang niya, uuwi. Ngayong katapusan, tapos hindi naman. So, Yun lang ang sabi niya, uuwi. Kulang yung pamasahe. So, anong pagkakaalam mo? Umalis siya, nagpaalam, magtrabaho. Hindi nagsasabi. Nagtrabaho Umalis siya. lang yun, hindi nagsasabi. So, anong trabaho Basta niya? lang siya, umalis. Sabi niya, nagtatrabaho, bumalik siya sa amo niya. Sa Davao. So, anong trabaho niya? Alam mo ang trabaho niya? Baka sagingan. Sagingan. Ayun, Yung hinog ng saging. yung ini-export na saging. Saan sa Davao? Hindi ko alam. Hindi ka pa nakarating doon? Hindi pa. Kasi panay lang naman niya pangako. Hindi tinatupad. Sino ang taga-Samar? Ikaw? Oo, ako. Siya ang taga-Davao. Siya. So, saan kayo nagkakilala? Dito kasi dito lang noon sila. Nagtagal siya niya dito. Nagtitinda silang saging dito?
nagtitinda sila ng saging. Pero alam mo binata siya? Hindi. Oo. Binata siya. Matandang binata kasi sobra na siya 50. Ah, may edad na rin asawa mo. So itong dalawang anak mo, sa kanya yun? Siya na nagpalaki, sanggol pa lang yan. Ah, hindi rin sa kanya anak. Pero alam niya, naghihirap kami noon. Ito, tinutulungan niya ako, binibigyan pagkain. Tapos yun, pumunta na siya sa Kobo ko nung hindi na siya umalis. Saan Kobo? Hanggang Dito? nagsama na kami. Dito na yun, Kobo na. Oo. Ay, hindi pa ito kasi bago ito. Saan kayo dati? Doon, sa kabila. So, ibig sabihin, ang ama ng mga dalawang batang na ito, hindi siya. Kalibin mo lang din pala siya. Nasaan yung, Pero inari niya niya, anak niya. nasaan yung tunay na ama niya? Wala. Umano kasi siguro, nagkasakit na kasi lasinggero. Wala ka na rin balita. Wala. Kasi sabi noon, na ama nito, ano daw, wala daw ako trabaho, palamunin lang. Tapos siya, pag mayroong pera, ayun, tanduay lang. Wala akong pagkain, tanduay lagi. Pero, Nagtrabaho noon ako, kinukuha yung pera, binibili niya ng tanduay. yun ang naging buhay mo. Oo. Anong pinakamahirap na buhay na pinagdaanan mo? Yun lasinggero, ama nito, binubugbog ako. Oh, talaga? Oo. Kasi minsan walang makain. Pinagdaanan mo yun? Yung hindi ko makain sa loob ng isang araw? Oo. Para na ako noon lola nung tingnan eh. Sobra stress sabi ng kapitbahay ko. Kaya nang isilang ko, ito sabi lang, ama nito, sana mamatay na ako. Talaga? Oo. So ano nasa isip mo nung saniba ka ng gano'n? Umalis siya, hindi na magbalik. Wala kang mga kapatid na dadamay sa'yo? Kapatid, Mahirap nanay? Wala na akong nanay, patay. Pero mga kapatid mo nandito lang din? Mayroon, pero hindi ako umaasa. Mayroon na rin kasi mga pamilya. Hindi man pwede na. Lagi ako maghingi sa kanila. Tama, oo. So sa ngayon, ibalik natin yung buhay. Paano kayo nakakaraos ngayon? Nag-ano ako dyan sa amo ko. Ano tatrabaho ka? Umuutang para mayroon makain. Anong trabaho mo dyan sa amo? Nagtagawas ng plato, tapos naglinis sa bahay. Linis ka dyan. Magkano? Araw-araw sa buwanan? Buwanan. Magkano sa atin dyan? Ano lang ako, umuutang para mayroon makain. So yun. Nung nandito yung taga-Davao asawa ko, hindi kasi lagi kami manitilan. Kaso, yung babae na asawa ng katrabaho niya, nagsasabi sa kanya, umalis na siya. Sinunod naman niya. Hindi naman niya yun asawa. Sinunod niya. Oo, sinunod niya. Na umalis na sa'yo? Oo. Nga, umalis na, hindi magsabi. Ibenta yung motor. So, hindi ka na umaasa na babalik pa siya? Sana hindi na lang siya nagpaasa na uuwi. Kaso pag kausap ko sa cellphone, sabi niya uuwi. Tapos, Sa number? hindi naman. Sa number? Hindi ka pa rin na wala na pag-asa na bumalik siya. Kasi kapag kausap ko siya, nagsasabi uuwi siya. Ayusin, anuhin yung mga damit niya, hindi ko galawin. Pero mabait naman siya sa'yo. Mabait na siya, pero yun lang, wala sarili na decision ba na ganito, hindi siya uuwi, hindi siya susunod sa ibang tao. Pero hindi katulad ng ama ng mga batang ito na Hindi. sinasaktan ka. Hindi. Katulad. Mabait siya, lahat ng bagay inaano niya sa amin. Okay, Ate Josephine, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento ng buhay mo. No? Alam po, hindi lang ikaw yung mga dumadaan sa mga gitong kalagayan. Oo, alam ko. Marami mga kababayan, di ba? Alam ko. So, pagpasalamat natin kahit paano maswerte pa tayo. At mayroon mas higit na mas malalim pa yung problema sa'yo. Di ba? Anong mapapayo mo doon sa mga kababayan natin na katulad mo na pinagdaanan, sinusubok yung panahon, sinusubok ng mga pagsubok talaga na minsan... Ako nga, iniisip ko, kakayanin ko na lang.
Minsan dumating ba sa point na parang gusto mo na sumuko? Oo, pero naisip ko ito. Mga anak mo. Mm-mm. Oo, ganun lang. Laban lang tayo, Ate Josephine, ha? Nagdadasal ka? Oo. Nagdadasal ka. So, huwag natin kalimutan isentro ang Diyos sa ating buhay. No? Yun naman yung ginagawa ko. Yes. Kasi katulad nito, di mo akalain na mayroong blessing. Oo. Di ba? Aayos ko diyan para tumibay yung ano. Mm-mm. Ibig sabihin ito, nandito kusina nyo dati? Hindi, wala. Ano to? Kasi bago lang ito. Ah, ito, bago lang ito. Umalis sa asawa ko doon ng bahay namin. Ah, kumbaga bagong tayo lang Oo, dito. bago lang ito. Ang hirap hanapin ang bahay mo. Ang daming pinagtanong-tanongan. Dito sa ano. So mga kalingap, maraming salamat po. Yan, paki-like and share po ng ating video para kahit paano matulungan po natin si Ate Josephine. No, sana mabalikan namin at makuha natin kung saan natin pwedeng anong pwede natin maitulong sa kanya. So, anong pangunahin mong tulong, Ate Josephine? Diretsahan tayo. Kasi lagi kami walang pagkain. Pinansyal, pagkain. Yun lang naman. So, kung pagkain ang problema mo, kaya natin makapag-provide nun, ano? Meron mga nagbibigay sa atin sa landing pad. Alam mo yung landing pad dito? Malapit dito, ate, tawid ka lang, lakad ka lang ng konti, makita mo yung tarpaulin ng Kuya Bal, pasok ka doon sa loob, yung pulang gate, punta ka doon, nun, pwede ka mag-sideline, pwede ka maglinis doon, bigyan kita ng pambiling ulam-ulam mo, pambaon ng mga anak mo, no? Okay, salamat ha, yun lang muna may Sige tutulong pa, po sa iyo. salamat. Mag-ingat palagi, basta magdasal tayo sa Panginoon Diyos. Salamat mga kalingap, bye-bye po, God bless. Thank you so much. So isang kwento ng kababayan na naman natin yung natunghayan. So patuloy na lang po kami suportahan mga kalingap sa paglingap sa ating mga kababayan na talagang lubos po na nangangailangan dito po sa Samar. Kayo po yung lakas namin para makapaglingap kami sa mga kababayan po natin na mahihirap. So sana mabalikan natin at mabigyan natin ng ng tulad nga sabi niya, financial pan araw-araw nila. Bye-bye po muna ate. Bye-bye. Sige po, bye-bye po. God bless po. Salamat po sa lahat nito. Opo, ingat po tayo palagi.